Praise the Lord! Tunay po na napakabuti ng Diyos. Magandang araw po muli sa inyo na mga nanonood sa programa at palatuntunang Vessels of Fire. At ako po ang inyong lingkod na muli ninyong makakasama sa programang ito, Brother Dexter Durante po. Kumusta po kayo mga kapatid at mga minamahal kong taga-subaybay? Salamat po sa inyong palagiang panonood sa impilang ito ng EBN na lagi nyo pong mapapanood at napapanood po ang palatuntunang Vessels of Fire. At sa oras at sandali pong ito, tayo po ay naririto muli para sama-sama ating pong pag-aralan ang salita po ng Diyos. Kaya salamat po sa inyong laging naginang kaugalian, naging pong gawi, na lagi po kayo nag-aabang, ako po'y nagagala. At yan po ang isang lalong nagbibigay sa akin ng hamon para magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat marami po ang nagte-text sa atin, nagpapadala ng kanilang mga prayer request, mga pananalangin. May iba pong lugar, mayroon pong galing mga Coronadal, may galing Zamboanga, may galing pong Isabela. Praise God! At napakarami po ngayon ng mga naaabot ng himpilang ito ng EBN. At ang programang Vessels of Fire po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil kung hindi po dahil sa technology of television, ng television, ay hindi po natin magagawa ang gawain ito. And salamat din po sa mga nananalangin na patuloy at dinadala po sa panalangin ang Vessels of Fire at lalong-lalo na himpilang ito ng EBN ay huwag niyo pong kakaligtaan na lagi pong i-lift sa Panginoon sa inyong prayer na lalo pang gamitin ng Panginoon sa ikalalaganap ng mabuting balita. Well, ngayon pong araw na ito, tayo po ay may inihanda muli para sa inyo para po sa pagpapatuloy natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Atin na pong simulan. Tayo po ay sama-sama ng manalangin sa araw na ito. Let us pray. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon muli at sa oras na ito na binigay mo muli sa bawat isa na kami ay makapag-aral, makarinig, at kumain ng iyong mga salita. Panginoon, alam po namin ang iyong salita ay pagkain ng aming espiritu at ng aming kaluluwa. Kaya nga po sa araw na ito, amin pong iniaalay ang programa ngayon. At hayaan mo po na marami po ang mapagpala at maabot, Panginoon, ng iyong mga salita. Lord, tinataas po namin and we bind all the forces, Panginoon, of hell, Panginoon, na nagpipilit na hadlangan ang mga kapatiran na makaunawa at matuto sa araw na ito. I bind you and I speak and I apply the blood of the Lamb in Jesus' name. Magkaroon ng kalayaan sa himpapawid na marinig ang salita ng Panginoong Hesus sa bawat bahay, sa bawat tahanan at sa bawat buhay. Banal na Espiritu, you are the greatest teacher of the church. Gamit mo lamang po ako upang ang iyong salita ay aming maunawaan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. So ang ating pong teksto na pinag-uusapan ay nakakapit po ito sa aklat ng Galacia, Kapitulo 3. Talata po nito ay 26, hanggang 29. Pero kahapon po sa ating pag-aaral at sama-samang pagtatalakayan, tayo po ngayon ay nakarating na sa aklat ng Efeso. Pero para po hindi kayo malito kung ano po itong ating pinag-uusapan, ay nais ko po munang ibalik kayo sa Book of Galatians. Para maunawaan natin ito. At gaya po ng akin din paalala kung sakaling na karoon kayo ng pagliban at hindi nyo nasubaybayan ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos dahil meron kayong pinuntahan, hindi na po yung problema. Inaanyayahan ko lamang po kayo na pumunta kayo sa inyong Facebook account at kung wala, mag-open po kayo ng Facebook account. At naroon po ay type nyo lamang sa search box ng Facebook pag meron na kayong account. Type nyo po una, Essential Broadcasting Network. At once na nag-appear na po yung page, i-like nyo po agad at ma-update na po kayo ng lahat ng mga bagay patungkol sa inyong EBN. At matapos po ninyong ma-like ang EBN page, i-like nyo rin po ang Vessels of Fire TV. Type nyo rin po yan sa search box ng Facebook at lalabas po doon yung page at pag inyo po itong inilike, doon meron na po tayong link patungo po sa ating YouTube videos. Nandun po ang lahat ng series at episode ng palatuntunang Vessels of Fire TV. And I believe mapapagpala po kayo at magagamit nyo ito at lagi nyo pong
pwedeng balik-balikan ang mga teachings, lalo na ang inyong mga na-miss na mga programa natin sa telebisyon. So punta na po tayo sa Galatians 3 at tayo po magsimula na, mga kapatid, at ating gamitin po ng tama at ng mainam ang mga minuto at sandali ng ating pagsasama sa himpapawid. Galatians 3. Sabi po ni Paul, Galatians 3:26, "For you are all the children of God by faith," ano po, "in Christ Jesus." So akin pong binibigyan ngayon ng pagtuturo at diin na ang kausap po ni Pablo sa Galatians 3 na kanyang tinutukoy ay mga mananampalataya sa Galacia, but not everybody in the planet ay anak ng Diyos. Maliwanag po na binanggit doon ng apostol na si Pablo, na sabi niya that we became children of God, the Galatian church became children of God because they believe, they have faith in Christ Jesus. At atin po itong sinuportahan ng salita ng Diyos sa book of Ephesians. Ano po? At dito po tayo magpipick up ngayong araw na ito sa ating pagpapatuloy ng ating pong aralin. Ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Epeso sa Ephesians chapter 2, verse 4. Doon ko po sinimulan yan at dito rin po tayo magsimula ngayong araw na ito. Ang sabi po, "But God," hallelujah, "who is rich in mercy," verse 4, Ephesians 2, "for His great love wherewith He loveth." Ano raw po ang Diyos? Ang sabi ni Pablo sa Epeso, "Our God is rich in mercy, and our God has great love," kaya tayo po ay Kanyang inibig. Bakit po ba kailangan ang habag? Bakit kailangan ng pag-ibig? Nandun po sa kasunod. Tingnan natin sa talatang 5. "Even when we were dead in sins," yun, makikita po natin. Bakit kailangan natin ang habag ng Panginoon? Bakit kailangan natin ang Kanyang pag-ibig? Kasi tayo po ay dati, amen? Patay tayo dahil sa kasalanan. You know, God hates sin. Amen? He hates sin, but He loved the people. Amen? Naalala ko rin po noon sa isang pagtuturo, narinig ko sa isang mangangaral, you hate the sin, but you love the sinner. Kamuhian mo ang kasalanan, pero mahalin mo ang makasalanan. Well, basically, that is what God is applying to us. He hates the sin that we do, but He loves you as a person. Amen? Mahal ka ng Diyos, pero hindi siya natutuwa sa kasalanan na nasa iyo, pero mahal ka ng Diyos. Kaya nga gumawa ang Diyos ng paraan para ikaw ay maligtas at may alis ka sa iyong lugmok na katayuan ng kasalanan. Amen? Dahil ang kasalanan po na meron ng tao, akin din po munang lagyan ng tinatawag na pundasyon. Dahil maaari iniisip natin na ako yung makasalanan pa rin, nagkakasala ako, paano ko ba malalaman niya, hindi na ba ako makasalanan? Ito po, yung pinag-uusapan natin ditong makasalanan na tinatalakay ko po sa araw na ito, ay yung tao na pagka wala po siyang relasyon sa Panginoon. Amen? Okay, lagyan nyo lang po sandali ng bookmark ang Ephesians, ano? At samahan nyo po ako sandali sa Romans chapter 3, kung bakit po kailangan ng tao talaga si Jesus. At ano ba yung tinutukoy na yon na kasalanan? Tingnan nyo nga po sandali sa Romans chapter 3. Ang sabi po sa Romans 3, at samahan nyo po ako sandali sa Romans chapter 3, verse 23. Ano po? Sabi po rito, "For all have sinned." Amen? Ano po sabi sa verse 23, Romans 3? Bigyan nyo nga po ng pansin sandali. If you have your Bible, lalo na kung King James, ang sabi for all. Say the word all. Lahat. Amen? Pag tinuturo ko po ito in person, lalo na sa mga Bible studies po natin at sa simbahan, lagi ko po binibigyan ng din lahat. Lahat ay nagkasala. So, ibig sabihin po, lahat, pag sinabing lahat, wala pong exempted. Even Mary, forgive me, ano po, but I have to be honest with you, even Mary, amen, may kasalanan din, siya po'y kasama doon sa all. Amen? All have sinned and fall short from the glory of God. Lahat daw po ay nagkasala at kinapo saan? Sa kalwalatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala, lahat ay naging makasalanan, kinapos. Anong kasalanan yung tinutukoy dito ni Pablo sa mga taga-Roma? Ito yung kasalanan na minana po natin kanino? Kay Adan. Amen? Paano naman namin namana yun, Pastor? Hindi naman namin
Hindi naman namin kamag-anak si Adan, mga kapatid. Lahat po ng tao ay galing kay Adan. Meron po ibinigay kasi ang Diyos na batas sa Book of Genesis. Ang sabi po that everything that has life within itself has the ability to produce after its own kind. Ano pong ibig sabihin doon? Hindi ko ata naintindihan pa. So, lahat ng may buhay, this is what we call in theology, the law of Genesis. Lahat ng may buhay ay may kapasidad, may kakayanan na gumawa ng katulad niya after its own kind. Kaya pansinin natin, everything that has life. Let's say for example, a dog. A dog has life. So, a dog can only produce his own kind. Kaparehas niya. Kaya, pag ang isang aso ang aso may buhay, pag nag-produce siya, aso rin na na-produce na. I never use anything that a dog produces a cat. Dahil ang batas na nilagay ng Diyos, you own, those that have life has only the capability and capacity to produce after its own kind. So never a cat, vice versa, will produce a dog. A cat will always produce a cat like himself. And a dog will always produce a dog like himself. And humans, because we also have life, tayo po'y may buhay, pasok tayo doon sa batas. Ano po? Pasok tayo doon sa batas na aking pong tinutukoy because we have life. Tayo po'y may buhay. So, if we are a life form, if we are living things, if we are alive, we have life, then we produce after its own kind. Amen? Pansinin po natin, humans will never produce a dog. The same way, dog will never produce human. We produce only after our own kind. Kaya kung papansinin po natin, si Adan ay may buhay, kaya ang produce din po niya kagaya niya. Kaya yung si Adan, naman na natin yung kanyang nature. Kaya kung siya ay nagkasala, tayo makasalanan. Doon po galing yung point na inire-raise ni Pablo, Romans 3:23. All have sinned. Lahat ay nagkasala at kinapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po. Amen? Now, tingnan po natin ito. Kaya nga, paano tayo makakaalis doon? Let's stay and pay attention closely. Romans 3 yan, sabi po dito. Ang sabi sa Romans 3, let's just move to verse 24. Being justified freely by His grace through the redemption. So, there must be a redemption. Ano po? Kailangan po ng pagtubos. Saan kailangan tubusin? Sa kasalanan. Bakit? Kasi tayo po lahat ay makasalanan. And paano mangyayari yung redemption? How? Ano po ang need? Ang sabi, the redemption that is in Christ Jesus. So, the redemption, if there's a redemption that must happen, it will take place and it will happen because of Christ Jesus. Without Jesus, there will never be redemption. Kung wala po si Jesus, walang pagtubos. Kaya napakahalaga po ng Panginoon. Kaya makikita po natin ngayon yung Galatians 3. Maliwanag na nating maunawaan. Ano po? Ang sabi po ng Galatians chapter 3, ano po ang sabi doon? Tayo po'y naligtas dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. So, bago po natin ito ituloy, tayo po muna ay magpo-pause for our commercial break sa programang ito. Bigyan lamang po natin muna ng daan ang ilang mga mahalaga pang paalala, paanyaya mula po sa himpilang EBN, TBN Philippines. Huwag po kayong aalis. Magandang pinag-uusapan natin mga kapatid. Babalik po muli ako para talakayin ang ating pong Romans 3:23. God bless you po. Just stay put sa inyo pong mga TV and I will be back.
Praise God! Tayo po ay nagbabalik muli sa ating programa at palatuntunang Vessels of Fire. At sa ating pong, bago po tayo magkaroon ng commercial break, natalakay ko po kanina ang Romans 3:23. Ano po, sabi po kasi ni Apostle Paul, for all have sinned. Lahat daw po ay nagkasala, kaya atin po ngayong naunawaan na, ano po, yung pong tinatawag na need, why there is a need for Jesus Christ. Because all of us have sinned. That's why it is necessary for redemption. And redemption will only take place, dahil sabi po sa 3:24, it will only happen in Christ Jesus. So kung wala po ang Panginoong Yesus, wala pong pagtubos sa atin pong mga kasalanan. Kaya ngayon, balik po tayo doon sa Ephesians 2. Balikan po natin ang tala ni Apostol Pablo sa aklat ng Epeso. Balikan na po natin yung kanina. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, ang sabi ron, verse 5, ang sabi sa verse 5, even when we were dead in sins, ano po, had quickened us together with Christ. By grace, you are saved. Paano raw po tayo naligtas? We are saved by grace. Dahil po saan? Sa grasya. Amen? We are not saved, ang sabi po dito, that in ages to come, ang sabi sa verse 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Verse 7, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness towards us through Christ Jesus. And in verse 9, for by grace, ang sabi po ni Paul, you are saved. Paano raw po tayo naligtas? By grace. Through faith, sa pamamagitan ng pananalig, not of yourselves. Amen? It is the gift of God. And not of works, verse 9, lest any man should boast. So tayo naligtas dahil sa grasya. Hindi po sa ating sarili. Ating pong pag-usapan, not of yourselves. Ibig sabihin, it is not because you are so special to God. Amen? Dahil isa kang special na tao sa Diyos. No. It is not about you. Kaya ka naligtas, o kaya ka ngayon inililigtas ng Diyos, not because you are so special. It is a demonstration of the grace of God. Grasya po yan. The word grace means undeserving. Amen? Hindi ka karapat-dapat, but God made you deserving. Wow, praise God. So, hindi karapat-dapat, pero ginawang karapat-dapat. Kaya, it is not of yourselves, as sabi ni Paul. Hindi dahil sa iyo, kaya ka naligtas. It has nothing to do about your personality and about who you are. Amen? Next, ang sabi po sa verse 8, not of yourselves, ang sabi dito, it is the gift of God. Ito po'y kaloob ng Diyos. Amen? Remember, if it is a gift is not earned. Meron po ba kayo narinig na kaloob, regalo, na nung niregaluhan siningil ka? Wala pong ganon. Amen? Wala pong ganon, mga kapatid, mga kababayan, mga tagapanood sa palatuntunan ito. Pag ikaw po'y niregaluhan, yung nagregalo, hindi ka pwedeng bigyan ng bill. Amen? Hindi ka pwedeng i-charge. Hindi ka pwedeng singilin. If it is a gift, it's free. So, if you are being given a gift, what you need to do is just receive and say, thank you. Amen? Pakita mo po yung iyong gratefulness. Because that is how gift. Yan po ang paraan kung paano ang kaloob ay tinatanggap. So, salvation is a gift. Ang kaligtasan po ay kaloob. So, ang kailangan mo lamang pong gawin is tanggapin. Amen? You don't need to work for it. Amen? Hindi mo ito kailangang trabahuhin gaya ng isang regalo sa natural. Ang regalo, pag regalo, hindi ka kailangang magbayad. Amen? Kaya ganun din po ang kaligtasan na ino-offer ng Diyos. Hindi mo kailangang trabahuhin. Ang kailangan mo lamang gawin ay tanggapin. Amen? I-receive ito, tanggapin, at iyo pong akapin at pasalamatan ng Diyos. Be grateful for this. Amen? And sabi, it is not of yourself, it is the gift of God. Kaya sabi rin sa verse 9, not of works. Wala pong gawa. Wala kang gagawin. Kaya hindi mo na kailangan pong ipako ang iyong sarili sa krus. Hindi mo na kailangan latiguhin ang iyong katawan. Hindi mo na kailangan gawin ito para ako'y maligtas. Kaya yung iba na nasa maling katuruan, nabubulagan ng katotohanan, they thought na pag ginawa nila itong bagay na ito, sabi nila, para naman pag tinanong mo sila, yung mga nagpapapako sa krus, yung mga nagsasakit sa kanilang mga katawan, ang kanilang pananaw, para daw mabawasan ang kanilang kasalanan. Kapatid,
Bakit naman gusto mo lang mabawasan? Ayaw mo bang mabura? Amen? So, logically speaking, logically wise, logically thinking, ano po? Pag nagsakit ka, sabi mo, mababawasan lang. Pero ang sabi ng Biblia, pag nagsumampalataya ka kay Jesus, hindi mabawasan ang iyong kasalanan, buburahin. Hallelujah! So ano ang mas maganda? Mabawasan lang ang iyong kasalanan o burahin ng Panginoon ang iyong kasalanan? Kung ako po ang tatanungin, ako na sasagot sa tanong ko, abay, ayoko pong bawasan na. Kasi pag binawasan lang, kung 10 ang kasalanan ko, binawasan lang ng 5, may kasalanan pa rin. Pero pag ang sinabi pinatawad, binura, pag pinatawad ng Diyos, kung 10 kasalanan meron ka, ni isa man doon, wala na po. Burado na. Amen? Amen? Burado na. Amen? Kaya nga sinabi, if any man be in Christ, ang sabi ng tala ni Pablo sa Corinto, ang sabi sa 5:7, if any man be in Christ, praise God, he is, she is, a new creation. Bago nang nilalang. Old things are passed away, behold, all things became new. Lahat ng bagay, lahat ng nakaraan, burado na. At bagong-bago na tayo. Brand new. Hallelujah. Nung araw po, gamitin ko lamang po. Nung araw po ay hindi pa ako nakakaranas makagamit na sasakyan na brand new. Second hand, ano po? Wala naman siguro masama sa second hand. Don't get me wrong. Ano po, baka kayo ma-demoralize dahil dito sa ilustrasyon ito. So, pero nung maranasan ko, matikman ang brand new sasakyan. Ano po, brand new gamit. Bay, napakasarap po pala talaga. Wala kang aalalahanin na may pesang bibigay pag ginamit mo dahil brand new. Hello? Amen? At ganyan po nangyari sa isang tao pag tinanggap niya si Kristo. Walang papalitan na. Wala nang luma. Lahat po ay bago na. Ayan sabi ni Paul, if any man be in Christ, a person must be in Christ. Kailangan na kay Kristo ka na. Ano sabi? Once you are in Christ, then you are a new creation. All things, the old life, the old you, the sinner that is you before, is now gone. And you are now righteous. Amen? Ikaw ngayon po ay matuwid. And our righteousness is not of works also. Silipin lang po natin sandali. Balik po ulit ako sandali sa Romans. Ano po? Balik po tayo sandali sa Romans. Let me go back to this. Ang sabi po rito, ang sabi sa verse 21, let me just read this for a moment. Ang sabi sa verse 21, let's go back, Romans 3. But now, 21, the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophet. Verse 22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Ano po sabi sa verse 22? Paano raw po tayo naging righteous? Nagkaroon tayo ng righteousness of God by faith in Christ Jesus. So our righteousness is not of works. Our righteousness is achieved once we get into this relationship with Christ. Automatically, you have been made righteous. Hallelujah! Amen? Kaya, ang tao po ay nagiging banal, nagiging matuwid, nagiging anak ng Diyos once he or she believe in Christ Jesus. So, balik na po tayo sa Galatians 3. Praise God. I hope you can still follow me. Ano po ang sabi sa Galatians 3? Ano po ang sabi sa Galatians 3? Doon sa ating text, verse 26. You are all the children of God. How can a person be included doon sa sinasabi ni Paul? All children of God. How can a person be? Now, alam nyo na ang sagot. By faith in Christ. Not by religion, not by joining a church. Sinasabi ko po ito sa congregation na pag ako po natayo sa congregation ng aming simbahan. Ano po? Na don't be misled na just because you are attending this church ay garantisado na you are saved. No. Do you know that sasabi na kahit na attend ka regularly sa Sunday service, but if you do not have a personal relationship with Christ Jesus, hindi ka po tatanungin doon sa langit kung saan ka simbahan dumalo.
Merong isang patotoo na narinig ko sa isang mangangaral at gagamitin ko lamang po ito. Merong isang lingkod ng Diyos na nagngangalang John Wesley. And one time, si John Wesley, nagkaroon po siya ng panaginip. At yung panaginip na ito ay is in a form of a vision, isang pangitain. At ang panaginip ni John Wesley ay dinala siya sa impyerno. So doon sa kanyang panaginip, nakarating siya sa impyerno at nakalagay, "Welcome to hell." At pinuntahan ni John Wesley yung nakalagay na "Welcome to hell", at doon sa pintuan ng impyerno, may gate, may mga bantay, may bantay na nakatayo. At ang sabi sa kanya ng bantay, "Hanggang dyan ka na lamang." At ang sabi ni John Wesley, "Hindi po ba pwedeng tumuloy?" Ang sabi ng bantay, "Hindi, hanggang dyan ka lang." Ang sabi niya, "Kung gayon, pwede po bang magtanong na lamang?" "Pwede," sabi ng bantay. Ang sabi ni John Wesley, "Meron po bang mga nagbanggit siya ng mga relihiyon, denominasyon na meron sa ibabaw ng lupa? May Baptist ba dyan? May Catholic ba dyan?" Lahat ng sagot ng bantay, wala. Inihuli niya yung kanyang itinayo. Ang sabi niya, nung nabagitan niya lahat, parang pakiramdam niya, "Nako, sabi ko na, tama ako." At tinanong niya yung kanyang grupo. Sabi niya, "Methodist po ba? Meron ba dyan sa impyerno?" Ang sabi nung gate guard, "Marami." Yung una palang tinanong, marami. Lahat ng binanggit ng grupo, marami, nandun doon sa impyerno. At inihuli niya yung kanyang grupo, Methodist Church, sabi marami rin. Lungkot na lungkot si John Wesley. Sapagkat sa kanyang isipan, nung siya niluglakan palayo doon sa pintuan ng impyerno, kung gayon, wala palang saysay ang ginagawa niyang pangaral, lahat naman pala nasa impyerno. Nakita niya ang araw, this way to heaven, pumunta sa kaagad doon, sinundan niya yung araw. Pagdating niya sa pintuan ng langit, may bantay ulit, parang yung impyerno. Di rin siya pinapasok. Gaya ng kanyang tinanong, "Pwede ko na lamang po bang tanongin, may mga ganito bang grupo sa langit? May Katoliko ba? May Baptist ba?" Sabi ng gate guard, wala. Nalungkot si John Wesley. Tinanong niya ang kanyang grupo, sabi niya, "Metodista, meron po ba?" Wala. Nalungkot siya lalo. Dahil sabi niya, talagang walang saysay ang ginagawa kong pangaral. Wala. Marami, lahat nasa impyerno pala, pero walang nakapasok ng langit. Pero napansin niya, maraming tao sa loob. At siya dahan-dahan lumayo sa pintuan ng langit. Tinawag sa noong anghel at sabi niya, "Sumali ka." Ang sabi niya ay, "Nalulungkot po ako dahil walang nakapasok sa langit, marami nasa impyerno, pero bakit may tao sa loob?" Ang sabi nung anghel na nandoon sa bantay nung kalangitan, ang sabi niya, "Sapagkat ang mga tao niya na nakikita mo sa loob ng kalangitan, lahat ng tinanong mo wala doon, sapagkat ang mga nandiyan ay ang lahat ng mga nagkaroon ng buhay na relasyon sa Panginoong Hesukristo." So maliwanag po na natutunan ni John Wesley sa pangitaing yon, na makapapasok sa langit, hindi ka tatanungin kung saan simbahan ka dumadalo, hindi ka tatanungin kung sino ang iyong pastor, hindi mahalaga yan pagdating mo sa langit. Isa lamang po ang magiging mahalaga pagdating ng araw na yon, kung ang anak ng Diyos na ang pangalan ay Jesus, ay iyong pinapasok, tinanggap sa iyong buhay, ginawa mong Panginoon, Diyos sa tagapagligtas sa iyong buhay. Iyon ang mahalaga para ikaw ay maligtas. Wala po ang iyong kinabibilangang gawain. Hindi na mahalaga ang iyong pastor, hindi mahalaga kung sino ako, hindi mahalaga ang pastor. Ang mahalaga po si Jesus, sapagkat pagdating sa langit, there is only one name that is credible in heaven, and that name is the name of Jesus. At wala na po iba na pangalan na kikilalanin sa langit, si Jesus lang. Kaya kapatid, hinahamon kita ngayon, ito na ang panahon at pagkakataon. Nakaharap ka ngayon sa telebisyon at naririnig mo mensahe ito, panahon na para kilalanin mo at paghariin sa iyong buhay ang Panginoong Yesus. At kung handa ka na, sabihin mo ngayon ang panalangin ganito, "Panginoon, nagbabalik loob ako sa iyo. Tinatanggap kita na Panginoon, Diyos ng aking buhay. Jesus, pinahayag ko ngayon na ikaw ay aking Panginoon, Diyos, Hari at Tagapagligtas. Maghari ka sa buhay ko ngayon at isulat mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Salamat po, Ama, sa pagiging anak mo ngayon, sa pagiging anak mo. Salamat po at binigyan mo ko ng pagkakataong maging anak mo ngayon. In Jesus' name, Amen." At kung nanalangin ka, kapatid, nais ko po nga, hamunin ka ulit, i-text mo naman kami at ibahagi mo sa amin ang bago mong karanasan kay Kristo. At kung meron din kayong mga prayer request, makikita nyo po sa inyong screen ang ating cellphone number. I-text nyo lamang po kami and we are ready to pray for you. At kung sakali din na ang ministeryo ito nagiging blessing sa iyo, and the Lord is speaking to you,
na para i-bless mo ang gawain ito because this ministry is being a blessing to you, then huwag ka na po magdalawang isip. There's a number on the screen, there's an information on the screen. Diyan po kayo pwedeng makapagpadala at maging gamit po ang inyong buhay para po sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Well, purihin po ang Panginoon. Hanggang dito na lamang po ulit tayo at sa susunod po nating programa at palatuntunan sa Vessels of Fire. Sana po magkasama-sama ulit tayo. Muli, pansamantala, ako yung nagpapaalam. And my name again is Brother Dexter Durante. Again, God bless you and see you po again sa susunod nating programa at palatuntunan sa Vessels of Fire. God bless you! Jesus is coming soon.